State of the Nation. Gumapang at nagpaikot-ikot ang lalaking yan na nanloob sa isang resto bar sa General Santos City. Natangay niya ang isang laptop at cellphone na nagkakahalaga ng 55,000 pesos. Nakatakas pero nahuli rin siya kalaunan, pati na ang kanyang kasabwat na lookout. Desidido ang may-ari ng resto bar na sampahan sila ng reklamo. Nasawi sa pamamaril sa Cotabato ang dating NCAA at MPBL o Maharlika Pilipinas Basketball League player na si Kenfred Kentoy Segura. Iniimbestigahan pa ang motibo ng gunman pero may persons of interest na ayon sa pulisya. May report si Joseph Moro. Dalawang tama ng bala, yan ang kumitil sa buhay ng basketball player na si Kenfred Kentoy Segura matapos tambangan kagabi sa Cotabato. Dating MBPL at NCAA player si Segura. Ayon sa Cotabato Police Provincial Office, maglalaro sana sa barangay Pulang Lupa si Segura at kanyang pamangkin noon. Dahil hindi umano alam ang daan, nagtanong pa sila ng direksyon sa mga residente. Doon na sila pinagbabaril. Ang suspect ginamit pa ang sasakyan ng biktima para makatakas. Binawi na ang buhay si Segura habang ligtas ang kanyang pamangkin. Naharang sa operasyon ng mga pulis na sasakyan tugma umano sa sinakyan ng gunman. Nakatakas ang driver nito pero hawak na ng mga pulis ang kasamahan nitong babae. Kapwa sila itinuturing na person of interest. Patuloy ang investigasyon sa motibo sa krimen. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbalat kayo para makihalubilo sa mga komunidad nang hindi na paghihinalaan. Ganyan umano ang naging paraan ng 5 Chinese nationals na inaresto kamakailan dahil umano sa pang-espiya. Sabi ng Bureau of Immigration, may asawa pang mga Filipina ang iba sa kanila. Nakuha sa kanila ang mga kagamitan para sa paniniktik, gaya ng mga high-resolution CCTV at telescope na kapareho ng kalibre ng gamit ng mga otoridad. May mga CCTV din daw silang ikinabit sa Ulugan Bay sa Palawan at isa pang Pantalan. Tingin ng AFP, ito ay para tiktikan ang resupply missions ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. May nakita ring CCTV na nakatapat sa headquarters ng Philippine Coast Guard sa Maynila. Hindi nagsalita ang ibang suspect ng tanungin ng GMA Integrated News. Pero giit ng sinasabing leader nila, negosyante siya. Hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos ang China sa pag-alma nito sa Typhoon missile system ng Amerika na nasa Pilipinas. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Matagal nang inaangal ng China ang Typhoon missile launcher ng Amerika na nakalagay noon sa Lawag International Airport sa Ilocos Norte. Inilipat ito kamakailan sa hindi tinukoy na lugar sa Luzon. Kinumpirma ng AFP na gagamitin ito sa joint military exercises ng Pilipinas at Amerika sa Pebrero. Ang pahayag ng Pangulo ay nangyari rin sa gitna ng patuloy na pananatili ng mga barko ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc at pagtatangkapang makalapit sa Zambales. Isang nasawi habang 5 ang sugatan matapos tumalon sa hino-hold up na jeep sa Quezon City. Sa Caloocan, lalaking nagtangkang mangmolestya naman ang tinakasan ng isang babae. Yan ang spot report ni James Agustin. Kuha yan sa Barangay 152 Caloocan nitong Lunes. Isang babae ang nagse-cellphone habang naglalakad. Nang sunggaban siya ng isang lalaki. Nagpambuno ang 2 hanggang matumba ang babae. Akalaing bag ang target ng lalaki, pero ang hinahablot niya, damit pang itaas ng babae. Pinilit siyang sirain yung damit niya hanggang sa mapatumba siya. At nung napantumba na siya, sinugod ulit siya at gusto siyang molestyahin. Mabilis na lumapit ang isang off-duty na tanod. Nagbubunuan kala ko naman mag-asawa. Tapos biglang kala ko kinukuha yung bag. Nung bumagsak yung bag, hindi naman niya kinuha. Tapos nung nakikita kong ginawa niya, tapos inagis niya, tapos nilapitan niya pa, doon ako lumapit sa kanya. Paglapit ko, yun, tuwak mo na siya. Dumiretso sa barangay at istasyon ng pulis ang babae para magsumbong. Bigong mahabol ang suspect na tukoy na raw ng pulisya.
Sa Quezon City, nakahandusay ang babaeng yan habang 5 nasugatan matapos silang tumalon mula sa umaandar na jeep sa Commonwealth Avenue. Tinatakasan daw nila ang isang lalaking may kutsilyo at nagdeklara ng hold up. Ay, yung babae, nanlalaban, ayaw niya ibigay yung bag niya kasi nandun daw yung ID niya, inambahan yung babae ng sasaksakin baga. Kaya binigay na niya. Malapit na yung hold-upper sa likod namin, nakala ko masaksak na kami. Kaya nataranta ako, hindi ko alam ang gagawin ko, natatalon talaga ako. Naisugot pa sa ospital ang 29 anyos sa babae, pero dineklara siyang dead on arrival. Nag-iisip ako, kung ibabangga ko, o kaya iano yung jeep, para makatawag lang ako ng pansin. Para yung hold-upper hindi makatakas. Nahabol ng ilang rider ang hold-upper tsaka kinuyo. Nabawi sa kanyang bag na nasawing babae at ang ginamit na patalim. Sorry po. Tama lang bayaran ko ang nagawa ko sa tana. Maharap siya sa reklamong robbery with homicide and physical injuries. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagimbalang ilang residente sa General Santos City nang madiskubreng patay na ang sanggol. Ang nasa loob ng telang kagat-kagat ng isang aso. Base sa investigasyon, posibleng itinapon sa bakanteng lote ang sanggol na wala pa umanong 9 na buwan. Binalot ito sa tela at isinilid sa eco bag. May indikasyon ding ipinalaglag ang bata dahil sa mga nakitang gamot. Patuloy na hinahanap ng otoridad ang kanyang ina. Oplan katok o pagbabahay-bahay ng PNP sa mga may-ari ng baril na expired na ang rehistro, gustong ipatigil ng COMELEC ngayong election period. Ito ay para di raw matakot ang mga botante o samantalahin ang ilang politiko. Nanindigan naman ng PNP na hindi ititigil ang Oplan katok na ginagawa lamang daw 8 a.m. to 5 p.m. Handa raw silang makipagdialogo sa COMELEC. Ekonomiya ng bansa noong 2024 lumago sa 5.6% ayon sa Philippine Statistics Authority, mababa sa 6% growth target ng gobyerno. Ngayong 2025, 6 to 8% ang target na paglago ng ekonomiya. 200 peso across the board daily wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor, aprobado na ng komite sa Kamara. Bagamat lagpas 1 linggo na lang bago magsara ang sesyon, ayon kay Senate President Chis Escudero, makikipagtulungan ng Senado sa pagpasa sa panukala. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumanaw si Albay 1st District Representative Edsel Lagman sa edad na 82. Kinumpirma yan ng kanyang anak na si Tabaco City Mayor Crisel Lagman. Umana raw ang kanyang ama dahil sa cardiac arrest kaninang alas 5 ng hapon. 9 na terminong nanilbihan si Representative Lagman sa 1st District ng Albay. Siya din ang kasalukuyang presidente ng Liberal Party. Kabi-kabilang pagbaha ang naranasan sa Bicol Region dahil sa ulan na dulot ng shear line. Inaasahang patuloy itong iiral hanggang bukas. May report si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Hindi na madaanan ang spillway na ito sa Sagñay, Camarines Sur matapos umapaw kasunod ng malalakas na buhos ng ulan. Hindi rin madaanan ang isang bahagi ng highway sa bayan ng Balatan dahil sa landslide at bumigay na bahagi ng kalsada. Nagsimula na ring umapaw ang tubig sa spillway sa bahaging ito ng Sorsogon, bagamat may ilang nakatawid pa. Kabi-kabila ang mga pagbaha sa Albay. Ang ilang residente lumusong na sa baha. Ayon sa Pag-asa, shear line o ang pagsasalubong ng malamig na amihan at mainit na hangin o easterlies ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa Southern Luzon at Bicol Region. Asahang magpapatuloy ang epekto ng shear line hanggang bukas. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Really? Yasi Pressman meets Baby Yasi sa Cebu City. Ang unexpected encounter, naging extra special nang regaluhan ng aktres ang bata. Hi, baby Yasi na naman tayo nakita. Sige, sagot ko na yung grade 2 niya. It's official. Private pilot na ang kapuso actor-director na si Sian Lim.
BTS Jimin. Ibinahagi niya ilang pag-uusap nila ng kabady niyang si Jungkook. Kabado raw si Jimin sa nalalapit nilang military discharge sa Hunyo, lalo't matagal na silang hindi nakakapag-perform as a group. Sa kabila nito, maghahanda raw sila para maibigay ang best comeback sa Army. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsalpukan sa himpapawid ang isang pampasaherong eroplano at Black Hawk helicopter ng US Army malapit sa Reagan Washington National Airport sa Amerika. Sa kuha ng observation camera malapit sa Kennedy Center, kita ang pagsabog at pagbagsak ng dalawang sasakyan sa Potomac River. Ayon sa American Airlines, 60 pasahero at 4 na crew ang sakay ng eroplanong lalanding na sana. 3 sundalo ang sakay ng helicopter na nagsasagwa umano ng training flight. Sa tingin ng mga otoridad, walang nakaligtas sa insidente. Tinapos na ang search and rescue operation at sinimulan na ang pag-recover sa mga bangkay. Ibababa sa 28 katawan na ang nakuha sa ilog. Ayon sa mga ulat, nakuha na rin daw ang isa sa black box o data recorder mula sa eroplano. Sa isang post, kunestyon ni US President Donald Trump ang aksyon ng helicopter crew at air traffic controllers, lalo't maaliwalas anya ang panahon noon. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C., wala pa silang natatanggap na ulat na may mga Pilipinong nadamay. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.